Hi, Maestra! This is Eliza again and welcome to our teaching top tips. Kakagaling ko lang sa trabaho and I do believe may natitira pa akong energy, so let's do this! If you are a teacher in a private school or even in a public school, if you are working as a mentor, as a trainer, or what, most especially if you are aspiring teachers, this channel is for you and you need to watch this particular video. But before you continue watching, please don't forget to subscribe first to our channel and don't forget to hit the notification bell. Viral ngayon sa social media yung isang guro na nagtuturo siya sa kanyang mga mag-aaral, sa kanyang mga estudyante at hindi niya alam na mayroon palang nag-iinuman dun sa likuran. Nag-iinuman ang mga mag-aaral mismo sa loob ng classroom, mismo habang nagtuturo ang guro. Likas nga ba na ang mga kabataan ngayon ay wala na talagang respeto? Walang disiplina? O baka naman sa parte ng guro, may pagkukulang? As a teacher, we need to really make sure that students will respect us. We need to discipline our students. We need to let them know who is the teacher and who are the students inside the classroom. Today's video, I will be talking or sharing with you my input about classroom management. If you don't have classroom management, there will be no effective and productive learning inside the classroom. All the time will be wasted, as well as the efforts. Before teaching, before starting the school year, you really need to have strategies for effective classroom management. Ano nga ba ang classroom management? Ang classroom management ay tinutukoy ang iba't ibang strategiya na ginagamit ng isang guro upang maging matiwasay, maging maayos, maging positibo at maging produktibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Bakit ang mga mag-aaral, ang mga estudyante ay hindi nakikinig? Para bang wala silang respeto sa iyo? O para bang wala silang disiplina? Ang mas malala, parang wala silang nakikitang guro sa harapan. Bastos nga ba talaga sila? O ikaw bilang isang guro, baka naman may kulang? O baka naman may dapat baguhin para mabago rin yung pag-uugali ng mga mag-aaral sa loob ng klase? Ika nga nila, what you give is what you get. Ang mga kabataan ngayon, alam na alam nila kung kanino makikinig, kung kanino magpa-participate. Alam nila kung sino yung mga guro na re-respetuin nila. Walang sino mang guro ang magdanais na magkaroon ng walang disiplinang mga mag-aaral o ng mga mag-aaral na bastos. We don't want that. Take action. Observe students' behavior inside the classroom. Makikita mo na sa subject na ganito, maayos sila, maganda ang performance nila, lahat nakikinig, lahat nagpa-participate. At natatanong mo yung sarili mo, bakit sa akin hindi? Bakit si student B, during math and the rest of the subjects, nagpa-participate siya? Bakit sa akin, tayo lang siya ng tayo, na para bang wala siyang nakikitang guro? You better ask yourself. Not maybe, but for sure, there is really something wrong with your classroom management. So, co-teachers, naghanda ako ng 5 effective classroom management para sa inyo. Okay? So, ito yung ginagawa ko din. Of course, before nung nagtuturo pa ako. Subukan ninyo, baka naman makatulong din. First, establish clear expectations. Sa loob ng classroom, bago ka magtuturo o bago mo sisimulan yung school year, unang-unang araw, okay? Kinakailangan mo na ilahad lahat ng mga expectations mo coming from your students. Kaya nga, may election of officers, may classroom rules, at kung ano-ano pa na ginagawa natin during the first day of class, right? Kinakailangan na ilahad mo yung expectation mo pagdating sa pag-uugali ng mga mag-aaral. So, kinakailangan na malaman nila kung ano yung dapat at tamang pag-uugali ng isang mag-aaral sa loob ng klase. So, dyan papasok yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa loob ng klase. Marapat din na ilahad mo yung expectation mo pagdating sa kanilang pag-aaral. Halimbawa, sa marka na dapat nilang maabot pagkatapos ng school year o pagkatapos ng grading period o kung ano. So, kinakailangan na malaman nila kung ano yung goal nila. At ang pinaka-importante yung tinatawag nating class routines. Ang class routines ay sinisimulan yan first day of school hanggang matapos ang school year.
Hindi pwede na ngayong araw na ito, we will be observing or following this class routine, then tomorrow, hindi. So, dapat consistent. Araw-araw, dapat na-observe lahat ng rules. Ikalawa, build positive relationships. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng ating mga estudyante, kinakailangan din na respetuin natin sila. Ipakita natin sa mga mag-aaral na mahalaga ang presensya nila sa loob ng klase, na mahalaga lahat ng kanilang ideya. Ipakita mo, iparamdam mo sa mga mag-aaral na mahalaga ang presensya nila sa bawat isa. Ang kontribusyon ng isang mag-aaral ay napakalaking tulong upang maabot kung ano yung goal nila, kung ano yung mga projects na meron sila as a class, as a section. Pakinggan natin sila. Respetuhin ang kanilang mga opinyon. Kung yan ang mararamdaman at makikita ng iyong mga mag-aaral galing sa iyo, galing sa kanilang guro, yun din ang ibabalik nila sa kanilang guro. Pangatlo, create a structured environment. Sa loob ng klase, kinakailangan na may routines. May routines tayong sinusunod. Halimbawa, pagpasok pa lamang ng guro sa loob ng klase, inaasahan na lahat ay nakatayo na may prayer leader na sa gitna. Walang mga basura sa sahig, at nakaayos ang pagkakahanay ng mga upuan. Isang halimbawa lang yan. Dagdagan natin, kung may mga gawain kayong pangkatang gawain, kinakailangan na mayroon ng routine na inihanda ang guro. Kinakailangan na mayroon ng structured instruction, kumbaga, si teacher, para mas magiging maayos yung daloy ng activity. Sa loob ng grupo, kinakailangan na may napili ng mga tagapagsalita, may napili na tagapagtanong, may napili na tagagawa o tagasulat o kung ano-ano yung task na maaari mong ibigay. At ginagabayan mo sila habang ginagawa nila yung proyekto. Mahalaga na magtakda ng tamang oras kung saan kinakailangan matatapos din nila ang kanilang proyekto. At dapat maging stricto tayo sa oras. Pag sinabing 5 minuto lang, dapat matapos nila ng 5 minuto. At dapat consistent yan. Napakaraming strategiya na pwede nating gamitin sa ating pagtuturo. Isa dyan yung paborito ko rin, yung paggamit ng numero na may katumbas na kilos o galaw sa loob ng klase. Makikita mo talaga na may disiplina yung mga bata at nakikinig sila sa iyo. Sinisigurado nila na nasusunod nila bawat instruction na ibibigay mo. Halimbawa, pag sinabing bilang 1, lahat ay dapat nakatayo na. Pag sinabing bilang 2, lahat ay tutungo na sa lugar o espasyo sa loob ng klase na kung saan sila naka-assign o saan sila dapat na nakatayo o nakaupo. Pangatlo, dapat sila ay nakaupo na lahat. Pang-4, dapat nakatikom na lahat ang bibig. Pang-5, handa na silang magsimula sa proyekto. Sa simpleng pagbibilang mo, nagiging matiwasay ang daloy ng proyekto o kung ano man yung gagawin ninyo sa loob ng classroom. At napaka-epektibo niyan, lalong-lalo na sa akin. Depende rin kasi may mga guro na kahit ganyan yung kanilang ginagawa, hindi nagiging effective. Isipin ninyo, kung kayo ay magtatalaga ng classroom rules o kung kayo ay magkakaroon ng class routines, kinakailangan na pangatawanan ninyo. Huwag niyong hayaan na matalo kayo ng students. Ikaw yung teacher, ikaw yung manager ng classroom. Ikaw yung facilitator ng classroom. Hindi yung ikaw ang nagiging sunod-sunuran sa kanila. And FYI, sa paggamit ko ng ganyan na strategiya, hindi ako nagiging masama sa mata ng mga mag-aaral. Dahil unang-una, ipinaliwanag ko sa kanila kung bakit mayroong class routines. Ito idadagdag ko na rin. Kinakailangan na alam ng mag-aaral kung anong klase kang guro. Dapat ipakita mo sa kanila kung ano yung ugali mo. Ika-4, use proactive classroom management. Habang nagtuturo, may mga iilang mga mag-aaral na tayo ng tayo, takbo ng takbo, o pabalik-balik sa banyo, kunwari may itatapon sa labas. Alam mo yon? Sila yung mga students na dinedistract nila yung guro sa pagtuturo. At ano ang dapat mong gawin sa mga estudyante na ganyan? Magpapatalo ka ba? No. You need to address those kind of students. May mga estudyante na tinetest ka nila. Tinetest nila yung guro nila kung hanggang saan yung pasensya ng guro. Kung hanggang saan kaya ng guro na maging focus sa kanyang pagtuturo. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Isang strategiya na pwede mong gawin ay yung paggamit ng non-verbal cues. So, pag may nakita ka na tumatayo doon sa likuran, you can use your hand to stop them.
while you are talking. Hindi mo kinakailangan na tawagin yung pangalan nila. Pwedeng-pwede mo silang tingnan, diretsa sa mata, habang ikaw ay nagsasalita. At ipakita mo na seryoso ka sa ginagawa mo. Again, teachers, ikaw yung guro, sila ang mag-aaral. Believe me, pag yan ginawa ninyo at naging effective, kudos for your classroom management. But if not, yung tipong kahit ano ng hand gestures yung ginagawa mo, kung gano'n nakalaki yung mata mo, pero yung student ay hindi mo napapaupo, hindi mo napapatahimik ang bibig, you really need to do something because that is an indication that you are not an effective teacher, that you have a poor classroom management. Pwede rin na kung may makita ka na nakikipag-usap sa katabi, dinidistract yung katabi nila habang ikaw ay nagtuturo, pwede mo rin silang lapitan. Yung hindi direkta na paglapit, pero dun ka patungo sa kanya, o sa kanila, o sa grupo ng mga mag-aaral. Tatahimik yan sila. Panglima, provide clear instructions. Bago magsisimula yung activity o kung ano man yung pangkatang gawain ninyo, kinakailangan na nailahad mo na lahat ng instruction. At bago nyo sisimulan, siguraduhin mo na tanungin yung mga mag-aaral kung ito ba ay kanilang naintindihan. In that way, mas magiging tutok ang mga mag-aaral sa kung ano ang iyong mga sinasabi sa harapan. Bakit? Pag sinabi mo na lahat ng instructions mo bago magsisimula yung group activity, it means wala nang magtatanong ulit. Kasi unang-una, tinanong mo na sila kung naintindihan nila. So dyan pa lang, yung mga mag-aaral, sisiguraduhin na nila na kanilang naintindihan lahat ng instructions na iyong ibinigay. So, kung lahat ay nakuha at naintindihan ng maayos yung mga instruction, di napakaganda ng magiging resulta ng daloy ng activity sa loob ng klase. All you just need to do is to raise your hand or count. At nakadepende yan sa inyo kung anong ibig sabihin ng bawat numero o bawat kilos ng kamay mo. At kung magagawa mo yan, I salute you. Maestro, yun lamang ang 5 effective classroom management strategies na maibabahagi ko sa inyo. Okay? Gaya ng sabi ko, ang mga strategiya na iyon ay maaaring epektibo sa mga iilang guro kagaya ko at maaaring hindi epektibo sa inyo. O maaaring may mga strategy kayo na epektibo sa inyo na hindi naman epektibo sa iba o hindi epektibo sa akin. Depende yan. Depende yan sa pag-uugali o sa karakter ng guro. Huwag kalimutan, kung ikaw ay magkakaroon ng class routines or whatever rules, be consistent and be firm. Alam natin at talagang nakikita natin at kilala natin kung sino-sino yung mga teachers na walang classroom management. O sabihin natin, meron naman, pero kulang. And it's up to you. Kaya nga nang sabi ko, what you give is what you get. So please reflect on your strategies, observe students' behavior when using or implementing strategies. Ganun lang. Simple lang. Plan, execute, assess, and create again. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa makita mo yung tama at kinakailangan na strategy sa loob ng classroom. So, that would be all, Maestro. Thank you so much for watching this video. Again, if you have also, your own opinion, if you wanted to comment on something, if you wanted to share your inputs also, please feel free to comment down below. Ayan. And if you have questions or you have other topics that you wanted me to share also with you, please feel free to write it down below. So thank you so much for watching these videos and please stay tuned to our channel. Thank you and bye-bye. See you soon. Bye-bye.